Nagbukas ng isa pang gate ang pamunuan ng San Roque Dam kasunod ng patuloy na pagtaas ng antas ng tubig dito. Dahil dyan, inaasahang maaapektuhan ang daloy ng tubig sa Agno River na dumadaloy sa ilang bayan sa Pangasinan, kabilang ang bayan ng Urbistondo. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office Head ng Urbistondo na si Arlene Munoz, nananatiling maayos naman ang kondisyon ng Agno River sa kanilang lugar. Sa kabila ng pagbubukas ng gate ng dam noong Miyerkules, bahagyang bumaba pa nga ang antas ng tubig sa ilog. Sa kasalukuyan, wala nang evacuees sa mga evacuation centers matapos makauwi ng mga residenteng pansamantalang lumikas mula sa barangay Poblasyon kanina. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na handa silang tumugon sakaling biglang tumaas ang tubig at mangailangan ng agarang paglikas. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag, maging alerto sa mga anunsyo at agad na lumikas kung kinakailangan upang makaiwas sa panganib. Sir, parang wala naman siya, since wala pong ulan ngayon, parang ilang days na walang gaano ulan, na minimal lang po yung yung kahapon na nag-monitor kami sa barangay. Imbis na tumas, nag-receive naman. Pero etong hapon, i-check na naman ulit siya kasi ngayon, kasi medyo 2 gates yung open. Kaya napacheck ko sa kanila kung may minimal increase dun sa Pero so far kanina wala pa naman po. Since kaka-open pa lang nung ibang gates, mga ilang hours pa po siya makakarating ng Orbis. So far po, nung nagkanta kami ng monitoring kahapon, since ilang days po na wala pong ulan, so wala, during the nagbukas sila ng isang gate na 0.5 meters po ang so far wala naman pong masyadong effect sa aming sa ating mga flood-prone areas. Imbis na nag-receive pa nga yung mga namin flood-prone areas. Bali ang ginawa po namin ngayon, sir, since may abiso po na magbubukas po ng another gate po yung San Roque, yung communication po na galing San Roque, pina-disseminate ko po sa aming flood-prone barangays. Pinaikot ko yung mga staff ko para abisuhan yung mga tao just in case need nilang mag-evacuate na naman po. Yun po ang inabiso namin sila. Yes, ma'am. May mga naka-evacuate pa rin po ba, ma'am, hanggang sa ngayon? As of this time, sir, ngayong araw, nagsiuwian na sila. As na nagbumalik ng bahay, yung mga taga-poblasyon, kanina, upon information from MSWD officer, umuwi na daw yung mga naka-evacuate sa aming jeep. Yung mga barangays namin po na along Agno River ay yung Galarin, Poblasyon, Angadel, Salabante, Sawat, and Malibog po. Mostly po from Poblasyon, Malibong, and Angadel kasi yung mga barangay Sawat hindi talaga nag-evacuate po. Although along Agno River sila. Kasi usually ang affected doon yung mga roads nila. Pero doon sa houses hindi naman inabot. May mga part lang na inabot dun sa kabilang Sawat, pero manageable naman nila, hindi na sila nag-evacuate. Medyo matataas na kasi ang mga bahay nila. Yes. Mga 4 feet, ganun. Kasi nasa low-lying talaga sila. Along Agno River na nasa low-lying. Tapos yung mga bahay nila made of light materials na medyo mababang taas. Kaya medyo mataas sa kanila. Yes, sir. Sa mga namin, kababayan namin sa along Agno River, inaalahanan po namin kayo na magbubukas po ulit ng San Roque Dam ng gate. So, pag kailangan nyo pong mag-evacuate po tayo sa ating mga evacuation center. Huwag po natin hayaan na tumaas po ng tubig na hindi tayo maalis sa ating bahay. Mag-ingat po tayong lahat and tumawag lang po kayo sa aming opisina sa inyong mga pangangailangan. Okay, ma'am. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Jason Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!